Sumalang na sa House Appropriations Committee ang budget ng Ombudsman para sa susunod na taon. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, nakalusot na ba sa committee level ang panukalang pondo ng Ombudsman? Ruth, lusot na nga sa committee level ng Kamara ang proposed 6.39 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman for 2026. Mas mataas yan sa budget nilang 5.8 billion pesos noong 2025. Higit kalahating bilyon dyan para sa IT modernization, benepisyo ng mga empleyado at pag-fill up ng ilang posts sa ahensya. Pero bago maaprobahan yan ng Committee on Appropriations ay humirit muna sila ng dagdag na 129 million pesos ang Ombudsman. 36 million pesos daw para nga sa pag-digitize ng records, habang 93.6 million pesos para sa pagtatayo ng 6 na Ombudsman Assistance Centers o OEC. Sinilid ng mga lawmakers, Ruth, itong mga kaso na hawak ng Ombudsman, no? As of July ay meron silang 47.49% conviction rate o katumbas ng 180 convictions sa Sandigan Bayan. Meron ding 950 na pending fact-finding cases na hawak ng Ombudsman hanggang nitong Hulyo. Sa ngayon daw po ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-add ng mga tauhan para mapabilis ang investigasyon sa mga kaso. Suportado naman ng mga lawmakers ang pagdagdag ng budget ng Ombudsman. Ito rin ay following yung pagbuungan nila ng panel para nga investigahan yung maanumalya o manong flood control projects. Nakabantay din, Ruth, itong Appropriations Committee doon sa bubuing Independent Commission ni President Bongbong Marcos para nga ma-recalibrate ang pondo ng Ombudsman. Narito po ang kanilang pahayag. This is an important process of government that needs to have transparency and needs to have accountability. Hindi pa po na-factor in doon yung potential na pagdami o dagdag dun sa mga kaso na kanilang hahawakan bilang resulta nga po nung probe na gagawin po ng Independent Commission na bubuuin po ng ating Pangulo. So on the part of the Committee on Appropriations, we will also recalibrate the budget of the Office of the Ombudsman to, of course, operationalize what needs to be done based on the developments po. Ruth, sa ngayon nga ito namang DENR ang nakasala dito sa budget hearing ng Kamara. Meron silang 28.1 billion pesos na proposed budget for 2026. Ruth? Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.